araw nyo. Lalo ka na ikit. Baka hindi na maulit to. Ramos family nanalo third place. Pasabugin mo yung ulo ni Marikit. Nabaril ang tatay mo dahil sa kanya. Ikaw ay nagpahama kay Badong. Ito yung mga ID nakuha sa suspect. Ito sa mga gusto ni Soraya. Isa siya sa nagpahirap sa akin. Malamang tama yung suspicion natin na si Soraya yung nasa likod ng shooting incident. Gusto ko lang naman malaman kung ikaw ba'y nagtangka sa buhay ni Ikit ng Family Day. Kakalabanin mo na kami? Magkanya-kanya na lang tayo. Alam mo, buti na lang talaga pumunta ka doon at inawat mo ko dahil kung hindi lang yun yung aabutin sa akin ng Angela na yun. Kasi fresh na fresh pa sa utak ko kung ano yung mga pinagagawa na nila nung tsahin niya kay Ninong Badong eh. Kalaban nila. At saka buti na rin ikaw ang pumunta. Dahil kung si Sir Macho yun, naku, nakakahiya. Ayoko naman makita niya na ganun ako. Tapos ma-turn off siya sa akin, di ba? Uy, papromise mo sa akin na huwag mong sasabihin sa kuya mo kung ano yung mga eksena kanina. Kasi madidisappoint yun sa akin. Tapos padadala niya na naman ako ng maraming bodyguard. Tapos ano na naman, baka bawal na naman ako lumabas. Can we please stop talking about Kuya for a sec? Bakit ba siya lagi yung bukang bibig mo? Eh wala naman siya dito. Ako yung kasama mo kanina nung napaaway ka, Ikit. In fact, I'm the one who's always there for you. Ako yung laging nagliligtas sa'yo, Ikit. Sa daraitan, sa Japan, sa sunog. Ako yung laging karamay mo kapag down na down ka. Ako, Ikit, hindi si Kuya. Drew, sorry. Sorry, ha? Okay, sorry kung hindi ako madalas nakakapagpasalamat sa'yo. Pero na-appreciate kita. Sobra, promise. Ito naman, huwag ka na magalit. Sorry na. Sorry na, ha? Ikit. Hindi ako galit. I'm just frustrated. Kasi nakakapagod na eh. Parang wala lang ako sa'yo. Parang kahit anong gawin ko, hindi mo pa rin ako napapansin. Drew, hindi ka wala lang sa akin. Sa totoo lang isa ka sa pinaka-importante at pinaka-espesyal na tao sa buhay ko ngayon. Sobra. Kaya lang, Drew, kasi parang ang hirap lang na parang, di ba, na hindi natin... Go on. Just say it. Kasi totoo naman eh. Na gusto kita. Na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Hindi ko alam kung bakit, Ikit. Kahit ako, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Pang iba ka sa lahat ng mga babae na nakasama ko. And hassle nga kasi first time ko ma-experience na matorpe. Alam mo, kapag nakita ko ng mga kaibigan ko, siguradong pagtatawanan nila ako. I don't care. Kasi ikaw yung importante sa akin, Ikit. Ikit, gusto kita. After what happened last night, I realized that life is too short and you can be taken away from me in an instant. Kaya ayoko nang palampasin yung chance na sabihin sa'yo yung nararamdaman ko. Gustong gusto kita, Ikit. Miss, kumapit ka sa kamay ko. Huwag kang matakot. Hindi ako bibitaw. Buti na lang nandun ka, no?
ito na ang perfect time para malaman mo. Na ano? Bro, Drew, sorry, am I interrupting anything? Sa totoo lang ha, sobrang sarap na marinig na gustong-gusto mo ko. Na-type mo ko. Hello. Sino bang hindi magkakagusto sa'yo? Napaka-perfect mo. Ang pogi mo. Ang bait-bait mo pa. Napaka-maalanin mo sa'kin. Parang nga kitang superhero eh. Kasi lagi ka nandyan para protektahan ako. Lahat ng babae magugustuhan ka. Pero kasi, Drew, Teka, just hold it right there. Parang ayaw na marinig yung sasabihin mo, kaya kung okay lang, huwag ka na lang muna magsalita. Hindi naman required na sumagot ka agad. I just wanted you to know how I feel. Kasi pagod na akong itago yung nararamdaman ko para sa'yo, Ikit. kung mag-alala, pag-iisipan ko lahat ng sinabi mo. Thank you, Ikit. I feel relieved. At least, nasabi ko na sa'yo yung sekreto ko. Ako din. At least now, makakapag-focus na ako para mahanap yung justice para sa nangyari kay Mang Badong. Tama. Para na rin sa pagkamatay ni Dad. And listen, may na-receive akong tip kung saan posibleng nagtatago yung IT staff na nagtamper sa CCTV. Oh. Once I find him, magkakaroon na tayo ng testigo para makulong si Angela at si Soraya. Once and for all. Salamat sa Diyos at tagumpay operasyon. Sabi ni Doc, kailangan mo lang daw magpalakas para bumalik yung dati mong sigla at nakulitan. Nakakayaman tayo pero sinagot na pala ng mga Smith yung bayarin natin sa ospital. Siguro naman na hindi mo natatalakan si Ikit ngayon na okay na si tatay. Ding, huwag mo lang sisihin si Ikit. Ako yung nagkusang protektahan siya. Nangako ko sa tatay niya na ibuwis ko yung buhay ko para sa anak niya. Ninong, maraming salamat po sa lahat. Sorry din po sa lahat. Sorry po. Huwag ka mag-sorry. Dapat lang papanagot yung mga taong nasa likod ng pamamaril. Ginagawa na po namin lahat, Ninong, para panagot kung sino po yung taong nasa likod ng gumawa sa inyo nito. Bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Ginusto kong maging lawyer because I wanted to defend the oppressed, the marginalized, and the powerless. Masaya ako kapag nakakapagbigay ako ng pag-asa at tapang sa mga pinanghihinaan ng loob, especially women. Hindi naman ako bagay dito eh. Hindi bagay yung isang halimaw dito. Hey, biktima ka lang naman ng isang tragedy. Tsaka isa pa, hindi ka halimaw. Can't you see na sinasaktan ako ng client mo? Pinagtatanggol niya lang yung sarili niya. Next time na i-harass mo yung client ko, dadagdagan pa namin yung kasong isasampa namin sa'yo. Imagine mo, ikaw lang pala yung naantay namin para umusad yung kaso ng tatay. You're welcome. Why did I allow myself to be used by Soraya? Thinking na
babalik ulit sa akin si Matthew kapag nasira ko ang reputasyon ni Ikit. Total, pareho naman tayong galit kay Marikit. Bakit hindi na lang tayo magtulungan? Kapag pinalabas natin na si Marikit ang murder suspect, di pareho tayo mawawala ng problema. Hindi ako makukulong at ikaw naman wala nang hahadlang para magkabalikan kayo ng ex mo. Masyado akong naging obsessed kay Matthew kaya ako mismo ang sumira sa sarili ko in the process. Pero hindi ko na kaya. I just want to do the right thing and save whatever remains of my old self. Pero kaya ko ba? Kaya ko ba talagang panindigan ng katotohanan? Kaya ko bang i-accept ang mga consequences? And do you think magkakabalikan pa kayo ni Matthew? At family friend ang ituturing sa'yo ng mga Smith, lalo na kapag nalaman nila na ikaw mismo ang nagplant ng murder weapon sa locker ni Ikit? And knowing kung ganong ka palaban si Ikit, sa tingin mo, may matitira pa sa'yo, uubusin ka niya. May health issue kasi si Atty. Alvarez, kaya kinuusap ko si Pia para siya na magawak ng kaso laban kay Angela at kay Soraya. Drew, nakikinig ka ba, anak? Yes, Mom. I respect your decision, and I'm sure hindi tayo papabayaan ni Pia. Habang inaayos ni Pia ang kaso, pina-interview ko na yung mga empleyado at saka yung staff doon sa resort. Baka sakaling may mahanap silang makakatulong sa kaso. Siguraduhin kong hindi makakagalaw freely yung Soraya na yan kapag wala siyang kakampi. Kailangan malaman natin kung sino mang kasabwat niya para mapakulong na rin yung mga yan. What's wrong? Something happened? Nag-text kasi itong private investigator. Wala pa daw silang lead para sa paghahanap kay Emily. If you want, pwede ka na lang mag-focus sa paghahanap kay Emily. Ako na lang bahala kay Ikit at sa pamilya niya kung may iba pa silang kailangan. Alam mo, anak, importante naman talaga sa akin na mahanap si Emily. Pero ayoko naman basta pabayaan na lang si Ikit. Hindi ko alam pero parang may nagsasabi kasi dito sa isipan ko na protektahan ko talaga si Ikit. Dahil maaari siyang maging susi para mahanap ko si Emily. Who do you think could be working with Soraya? I mean, who could be the one who placed the murder weapon in your locker? Sir, pagkakatanda ko, wala namang ibang tao dun sa locker room nung araw na pumunta ako. Walang employee, walang staff, walang kahit sino nandun. Are you sure? Like, try to think really carefully. Pia! Congratulations! I heard pinabalik ka na ni Matthew dito sa work. I just wanna say, I'm really happy for you. What's the matter, kid? Sorry, Sarah. Pero kasi bigla akong kinutuban. Hindi kaya may kinalaman si Pia sa pagsulpot ng murder weapon doon sa gamit ko. Pia? No, I've known her for almost half my life. And, like, throughout our time together, we've disagreed on so many things. But she's genuinely a good person. I just highly doubt she'd be capable of doing something like that. Sorry. Tama ka naman.
Clara, alam ko close kayo ni Pia. Kaya alam ko na matutulungan mo ko. Kasi may napansin ako sa kanyang kakaibig pagkatapos na namatay si Sir William. Pasensya na kita, pero ayoko kasi makialam sa madamay dyan sa issue ng dalawa. Wait. Issue? Clara, ang pagkakalam ko, wala kaming isyong dalawa. Maliban na lang kung may issue siya sa akin. Alam mo, pasensya ka na kung medyo makulit talaga ako kasi gusto ko lang talagang malaman kung ano yung totoo eh. May hinala ako na may alam si Pia sa pagkamatay ni Sir William. Alam ko na pamahal ka na sa mga Smith. Ayaw mo bang tulungan si Miss May? Ayaw mo ba siyang tulungan na mapakulong kasi hindi may kasalanan? Ikit, wala akong alam tungkol sa pagkamatay ni Sir William kung ano yung nangyari. But about Pia, may nasabi siya sa akin noon that I think you should know. Ano yun? Hindi sincere yung pakikipag-friend sa'yo ni Pia. She's just getting close to you para bantayan ka niya. Kasi gusto niya harangan yung possibility na maging kayo, Mr. Matthew. Dahil until now, umaasa pa rin siya na magkakabalikan sila. Kaya mag-iingat ka kay Pia. Teka lang ah. Pinaplastic lang ako ni Pia. Si Pia. Hello, Pia. Hello? Hello, Ikit? At nasan ka ngayon? Nandito lang ako sa resort. Bakit? No, wala naman. Pero pwede bang makipagkita ngayon? Bakit, Pia? Anong meron? May gusto kasi sana akong sabihin. Importante lang. Mas okay sana kung personal, not on the phone. Sige. Saan ba? Great. Sige, I'll send you the address. Tapos, papunta pa lang din naman ako ngayon. See you. Clara, punta ako muna si Pia. Maraming salamat sa'yo. Ikit, mag-ingat ka. Ha? Ikit, wait, Ikit. Sir Matthew, Where are you going? kikitain ko si Pia. May gusto daw siya sabihin sa akin. Okay, listen, Ikit. After the shooting incident, I don't think it's a good idea for you to be going out, especially alone. Sir, pero kasi... No, walang pero, Ikit. All right? We all know you were the main target. And what if the person behind all of this just decides to hire another hitman to finish the job? It's too dangerous to go alone. Nadiscover kasi ako tungkol kay Pia. Kaya gusto kong malaman yun sa kanya. Tsaka bukod dun, meron daw siyang gustong sabihin sa akin importante eh. Kaya kailangan ko talaga. Okay. If you insist on going, I'm going with you. Just to be safe. I'll even have the bodyguards follow as well. Sige. Sabi niyo yan eh. Okay. Kaya mo yan, Pia. You're doing the right thing. Wala kang dapat ikatakot.
Matthew? Anong ginagawa niya dito? Ano na lang iisipin niya kung marinig niya yung sasabihin ko kay Ikit? Hindi kita mapapatawad. Ikit, stop! Bakit? Pasalamat ka yung babae na yan lang yung ginawa ko eh. Kulang pa yan sa lahat ng ginawa mong pagtatraidor sa akin. Ano, Greg? Sir, ano ang problema? Alam ko na ikaw yung nag-tamper ng CCTV footage sa office ni Dad. Wala ho kung tatanggi ka pa? Teka, ano nangyayari dito? This is illegal! Wala kayong karapatan. Oh my God! You have no evidence! Paano nila ko yung warrant na yan? Oh my God, tita. Never in my wildest dreams na makukuhanan ako ng picture ng ganito. Hindi pa tapos ang laban. Nag-uumpisa pa lang.